Nagdadalamhati ang showbiz industry sa pagpanaw ni Philippine movie icon and veteran actress Gloria Romero. Inalala rin ang hindi matatawarang pagganap ni Tita Glo sa iba't ibang Kapuso projects. Balikan natin yan sa Balitang Hatid ni Jamie Santos. Palaban with a soft heart na si Doña Ana ng Kapuso series na munting heredera. Ano ba nangyayari sa'yo, Maria? Bakit ka ba naduduwag? Kang ganyan, di ba kasi sabi ko lang sa'yo, kaya natin tapatan yun. Maalagang si Lola Goreng sa daig kayo ng lola ko. Meron akong pakiusap sa inyo, ha? Pag-ingatan niyo parati. Mag-ingat kayo, okay? Opo, Lola. Pilyang si Lola Madge ng meant to be. Alam ko kung anong ibig sabihin nun. Momo, make out lang. Or, momox. Momox na? Ano po yun? Hindi mo alam? Make out extreme. At maalalahaning si Lola Anisha mula sa Kambal, Karibal. Baka naman natatakot ka lang magsabi ng totoo. Pwede mo akong pagkatiwalaan. Gusto lang kitang tulungan. Ilan lang yan sa mga tumatak na papel sa Kapuso Network ng isa sa mga reyna ng Philippine showbiz na si Gloria Romero. Mga katangian ng mga karakter niyang di nalalayo sa kanyang pagiging isang mapagmahal na kaibigan, asawa at ina. Pagmamahal na mananatiling buhay sa puso ng mga malalapit sa kanya. Sa isang post, kinumpirma ng kanyang nag-iisang anak na si Marites Gutierrez ang pagpanaw ni Romero o Gloria Ann Galia Gutierrez sa edad na 71. Ilang personalidad sa showbiz ang dumalaw sa unang araw ng burol ni Tita Glo sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City. Tulad ni Celia Rodriguez, Tirso Cruz III, kasamang kanyang may bahay, Eric Quizon, Ay de las Alas at si Helen Gamboa Soto. Nag-uumapaw din ang mga bulaklak mula sa mga nagmamahal at nakikiramay sa pamilya ng veteranang aktres. Emosyonal na humarap sa media ang anak ni Tita Glo na si Marites. Maraming salamat po. Thank you everybody for loving my mom. For 70 years, she's been in the industry. Nung araw, senior people. Ngayon, mga bata nga because of GMA, nabigyan siya ng yung lola, daig ko niya. So, ang lawak ng age gaps ng mga fans ni Mama from matanda to children. So, I think my mom was able to deliver and give herself. Marami raw di malilimutan si Chris sa kanyang lola. Kahanga-hanga raw ang work ethics nito. Until the last moment, she was still trying to give pa rin. My lola is such a skilled actress po, nice person. She's always on time. Mamimiss daw sobra ni Marites ang ina. We're really close. Para kaming, I tell her everything. She tells me things na hindi maganda na dapat gawin. Although, siyempre may sarili naman akong character, but hindi siya nagkukulang na magbigay ng advice. And most of all, I'll miss her jokes, right, Chris? Lola's joke. Having her around is very nice. Yeah, just having her in the house is... Kasi tatlo lang kami. Ngayong Lunes at sa Martes, bubuksan sa publiko ang burol para masilayan ng mga fans sa huling sandali ang labi ng veteranang aktres. Alas 9 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon ang oras ng public viewing. Pagsapit ng 1:00 ng hapon, nakaschedule na muli para sa pamilya at kaibigan. Magkakaroon din ng novena at misa para sa aktres. Nawala man ang isa sa mga haligi ng Philippine showbiz, mananatiling buhay na pamana ang alaala at sining ng nag-iisang Gloria Romero. Just be loving, be forgiving. Huwag masyadong mayaman. Just cool lang. Chill. Mainit-init na balita, malugod daw na tinatanggap ng International Criminal Court ang kooperasyon ng Pilipinas kaugnay sa kanilang investigasyon sa war on drugs.
Kasunod yan ang sabihin ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla noong nakarang linggo na handa ang bansa na makipag-usap sa ICC. Sabi ng ICC, bukas silang makipagtulungan para sa kanilang investigasyon. Nais din daw nilang magkaroon ng diskusyon tungkol sa hustisya at pananagutan. Hindi naman daw muna makapagbibigay ng update ang ICC tungkol sa kanilang investigasyon. Muli namang iginiit ng Malacanang, kikilos lang ang Pilipinas kapag idinaan ng ICC ang kanilang kahilingan sa pamamagitan ng Interpol. Nitong Huwebes, nang sabihin ni Remulla sa interview ng Reuters na may mga aspetong pwede nilang pagtulungan ng ICC, pero may hangganan pa rin ito. Ilang taon nang naninindigan ng pamahalaan ng Pilipinas na hindi nito tutulungan ng ICC dahil wala ng jurisdiction sa bansa ang korte kasunod ng pagkalas ng Pilipinas Rome Statute noong 2019. Sinimulan na nga po muli ang pag-imprenta ng balota para sa eleksyon 2025. Magtutulungan ng National Printing Office at Miro Systems para maabot ang deadline ng pag-imprenta. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Rafi, tama ka. No? Nagsimula na nga mag-imprenta ng balota ang COMELEC at National Printing Office. Pero bago yan, Rafi, pumirma muna sa Memorandum of Agreement ang COMELEC at NPO para sa pag-iimprenta ng balota. Paghahatian po ng NPO at ng kumpanyang Miro ang printing ng balota. Dalawang machines po ang meron ng Miro at 4 naman yung sa NPO. At ito po ay paghahatian nila ng 50-50 yung mga rehiyon sa Pilipinas. At 3 linggo na raw kasi ang nasayang, kaya kailangan ng tumulong talaga ng NPO sa pag-iimprenta. Pareho namang tiniyak ng COMELEC at ng NPO na kaya nilang makamit ang April 14 deadline para naman na maimprenta ang may 73 million ballots na kailangan para sa eleksyon. 24 hours po ang magiging operation at merong day and night shift. Ang isa pa raw mahirap sa kanilang ginagawa, Rafi, ay pagkatapos nila mag-imprenta, kailangan isa-isahin na i-certify yung balota ko ito ba ay good ballot. Idinadaan muna ito talaga doon sa makina at bago ito i-ship o ihanda for shipping. Also, sabi po nila, mabigat na trabaho nila. Siyempre, yung mismong logistics na madala sa bawat sulok ng Pilipinas itong mga gagamitin sa eleksyon. Kaya kailangan daw talaga sila makapag-print na simula ngayong araw na ito. At Rafi, kanina nga bago mag 11:30 ay nagsimula na mag-imprenta ng balota at inaasahan po ang target nila ay 1.5 million ballots kada araw at pinakita nga po ng COMELEC commissioners, bukod po kay Garcia, narito rin si Commissioner Ray Bulay at Ernesto Maceda Jr. para ipakita po yung pinakaunang mga naimprenta na balota sa media. At pagkatapos niya, Rafi, ay naka-standby na rin ang napakarami po na verifiers. Sila po yung magpapadaan ng kada isang balota sa makina po para ma-sure na ito po ay good ballot. So, Rafi, yan muna pinakahuling ulat mula dito sa NPO. Rafi? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Nananatiling top source o nangungunang pinagkukunan ng trusted news at engaging entertainment ang GMA nitong 2024. Batay sa datos ng Nielsen Television Audience Measurement, nakakuha ng 90.8% net reach na may katumbas na 66 million views ang GMA mula January hanggang December. 92.5% naman ang total net reach ng GMA Network at iba pa nitong channels na may katumbas na 67 million views. 27 mula sa 30 programs na nanguna sa Pilipinas noong 2024 ay nagmula sa GMA. Nasa top spot niyan ang Kapuso Mo, Jessica Soho. Ang flagship news program ng GMA Integrated News na 24 oras ang top news program. Sa radyo, Super Radio DZDD ang nangungunang source ng balita at impormasyon na may 43.4% audience share batay sa AGB Nielsen Media Research and Radio Audience Measurement. Ang Barangay LS 97.1 Forever naman may 50.5% audience share sa Mega Manila. Online, nananatili rin po ang GMA Network na highest-ranked media company in Southeast Asia. Ayon sa Tubular Labs, number 19 ang GMA sa media and entertainment category as of December 2024. Pinakamataas nga sa buong Southeast Asia. Sa buong 2024 naman, may kabuuang 45.5 billion views ang Kapuso Network sa iba't ibang social media platforms ayon sa Tubular Labs data.